Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tayo ay nasa pang letter C na. An assembly must be organized. Nung isang linggo, pinag-aralan natin yung assembly must be visible. Nakikita siya dapat. Yun namang pinag-aralan natin nung nakalipas, nung nadyan pa tayo, ay ang church ay may lugar, may oras, at may panahon kung saan nagkakaroon ng pagtitipon. Sumunod, yung visible, dapat ay naandun, yung presensya ng tao. Nakikita siya doon, na naririnig siya, nakikita rin niya rin kayo. Ganoon yung fellowship, kailangan visible. Ngayon naman, an assembly must be organized. Ano ba ang isang church? Sabi rito, an assembly is not rabble, disorderly mob. The word assembly implies organization. Ang ibig sabihin ng assembly ay pagiging organized, organization. Yung ilustrasyon natin nung una tayo nag-umpisa, pag sinabing assembly, naging illustration natin dyan ay yung sasakyan. In-assembly yung sasakyan, yung bawat pyesa ay pinagsama-sama, mga parts ng sasakyan, yun ay assembly. Halimbawa, ang tatak noon ay Isuzu o Yamaha o Toyota. Nabuo yung isang sasakyan dahil pinagsama-sama yung mga bawat parts. Ito ay assembly ng uri ng sasakyan. Ang church ay ganun din. Assembly. Binubuo. Tapos nung pinag-aralan natin yung visible, nakita natin si Pablo na gusto niyang maging bahagi ng iglesyang yon at gusto niya yung presensya niya nandoon. Yon ang tinatawag na visible. Ngayon naman, assembly must be organized. Kailangan nasa saayos. Isang church ay masasabi natin na church ng Panginoong Hesus kung nasa saayos siya. Sa Colossians chapter 1 verse 18, tingnan natin. Ang Colossians chapter 1 verse 18, sabi niya, and he said, and he is, Colossians chapter 1 verse 18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Paano natin masasabing organize ang church? Meron siyang tinatawag na head at meron siyang tinatawag na body. Sa pangungusap, merong headings, merong body of the letter. Ganon din naman sa ating katawan, meron tayong ulo, meron tayong katawan. Nasa sa ayos ang pagkakagawa ng ating katawan, kung saan inilagay ang ulo, kung saan inilagay ang katawan, nasa sa ayos. Ganon din dapat ang church. Dapat nasa sa ayos din. Sa pagtitipon ng bawat simbahan, pag sinabing head, dapat siya yung una. Kaya nga, lagi natin sinasabi na kung ang pagtitipon natin ay hindi natin uunahin ang pag-aaral sa Panginoong Kristo, kung hindi si Kristo ang ating pinagtitipunan, na siyang ating head, ay hindi yan makukonsider na church ng Panginoong Hesus.
Kaya ang head, ang Panginoong Kristo, ang body tayo. Ibig sabihin, tayo na church ay dapat sumunod tayo doon sa head, sa Panginoong Kristo. Saan ka nakakita ng katawan na naisip nung kanyang head na kamutin ang kanyang braso ay hindi niya ginagawa? Ibig sabihin, kung may lamok doon na kumakagat dahil nasa sa isip niya na kamutin o kaya tingnan, hindi niya ginagawa, ay busog na yung lamok na nagsawa na siya doon sa dugo nung tao na kinagat niya. Pero sa atin, dahil sa maayos naman ang katawan, pag naramdaman natin na may makati, tinitingnan kagad natin, nakikita natin yung lamok at yun, huli yung lamok. Nasa organize, may maayos tayong katawan. Kaya makikita natin, dito sa letter C nating pinag-aaralan, an assembly must be organized. Tingnan natin ang letter A. Dito sa Colossians chapter 1 verse 18, meron ditong sasagutan. A church is like figuratively to a blank. Saan daw hinahalang tulad ang church? Pag nakita niyo yung dito verse 18, pag binasa niyo, makikita niyo yung sagot diyan ay yung body. Hinahalang tulad ng Panginoon ang church sa isang katawan. Human body is sabi rito, the human body is an assembly of many parts, but thus built of skin, flesh, organs, bones, etc. contribute a body. Of course not. They must be put together according to a plan. Hindi lang yan basta binuo, pinagsama-sama, kundi bawat katawan ng tao ay merong plano. Merong niyang pagkakasunod-sunod. Yung ulo, nandyan ang isip para mag-isip. Ang kamay, yan ang ginagamit para sa panghawak. Yung paa, yan ang ginagamit sa paglalakad. Ibig sabihin, merong kaayusan. Ang church ay dapat ay ganun din. Meron din siyang tinatawag na kaayusan. Kapag walang kaayusan, ay hindi ito magpa-function. Hindi ito magpa-function ng maayos. Katulad ng isang katawan, kapag ang isang katawan ay walang kamay, o hindi siya makakamot. Ganon. Kaya, yan ang church. Napaka-importante. Tingnan natin kung paano tayo ginawa ng Panginoon. Dito sa Psalms 139 verse 14. Psalms 139 verse 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Yan. Paano daw tayo ginawa dito ng Panginoon? Kung paano yung kaayusan? Sabi rito, for I am fearfully and wonderfully made. Napaka-wonderful, napakaganda. At yung sabi ito, marvelous are thy works. Napaka kahanga-hanga ng kanyang ginawa. And that my soul knoweth right well. Itong matindi. Alam ito ng ating kaluluwa na ang Diyos ang may likha sa atin. Kaya sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos,
walang tinatawag na theological belief na walang Diyos. Ang lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos ay tinatawag na practical belief na walang Diyos. Ano ibig sabihin ng practical? Ano iisip mo na walang Diyos? Ganon. Practical ka lang na walang Diyos. Pag sinabi kasing theological belief, pag sinabi kasing theology, nag-aral ka na patungkol sa Diyos na walang Diyos. Oh. Walang ganon. Kasi bakit? Pag pinag-aralan mo ang Diyos, makikita mo na may Diyos. Kaya, ang tao, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang tawag sa kanila ay practical belief. Na sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Practical lang. Na ayaw nilang maniwala sa Diyos. Dahil kung theological belief ang pag-uusapan, mapapatunayan mo na may Diyos. Kung pag-aaralan mo talaga na may Diyos. Kaya masasabi ito, yung kaluluwa natin, alam na may Diyos. Kahit nga yung nandun sa tribo, malayong lugar, gusto nilang maghangad na may Diyos. Iniisip nga nila na baka yung puno ang Diyos eh. Oh. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, ang lumikha, ang Diyos ay Espiritu, hindi mo siya makikita na sa puno. Hindi mo po pwedeng sambahin yung puno na siya yung Diyos. O yung isang ninuno na mami, matagal nang ninuno, ay Diyos na yan. Hindi. Makikita mo pa rin yun eh. Kung yun ay sinunog, abo yun. Kung hindi naman yun na nalusaw dahil sa mataas yung ginawang preservative sa kanya, tulad ng mga ginagamit sa mga patay para hindi bumaho, eh makikita mo pa rin. Kaya ang Diyos ay Espiritu. Sino ang Diyos na nakikita natin? Si Jesucristo lang. Sapagkat nagkatawang tao siya. Pero, ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo ay kabahagi siya sa isang persona ng kabahagi siya sa tatlong persona ng isang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung persona ng Ama at ng Holy Spirit, hindi mo siya makikita. Ang Holy Spirit makikita mo kung mag-aanyo siyang kalapati, o kaya apoy, o kaya mag-aanyo siya ng liwanag. Ganun yung Holy Spirit. Pero ang Ama, hindi talaga nagpapakita ang Ama. Wala siyang image ang Ama. Ang Panginoong Jesucristo, nag-reveal siya sa atin sa human flesh. Kaya makikita natin na ang kaluluwa natin, alam niya na may Diyos. At alam niya na napakadakila ng pagkakagawa ng Diyos sa Kanya. Kaya kung merong hindi naniniwala sa Diyos, talagang practical lang na ayaw niyang maniwala sa Diyos. Pero deep inside sa loob niya, naniniwala siya na may Diyos. Tinatanggihan niya lang ito. Okay, makikita natin dito sa letter A, napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nasa sa ayos. Merong tinatawag na plano at purpose ang kaayusan ng ating katawan. Ganon din naman ang church. May plano at purpose ang bawat isa na bubuo ng church. Tayo, Grace Christian Baptist Mission, na maliit pa ang bahagi natin. Pero ang bawat isa sa atin ay may purpose yan. Letter B na tayo. Yung 1 Timothy chapter 3 verse 15. Paano nagiging tinatawag na organize?
Basahin natin to. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yan. Paano nagiging organized ang church? Ikinumpara ito sa house. Ano ang house? Meron siyang haligi, meron siyang poste, meron siyang dingding, meron siyang bubong. House you have also, dito, nasa letter B tayo. The house you have in also an assembly, but thus a pile of bricks, timber, plaster, nails, etc. Constitute of house? Of course not. These things must be put together according to a plan of blueprint. Yan. Ang church daw ay inorganize ng Panginoon. Hindi mula sa mga bricks o mga bato o pako, kundi yan ay binuo ng Panginoon sa kanyang likeness. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng likeness? Yung larawan niya. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 11. 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 11. Sabi ito, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereof, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ganito. Ang church ay parang building. Sabi sa verse 11, ang foundation ay si Jesus Christ. Pag ikaw ay naging bahagi ng church, ipapatong ka sa Panginoong Hesukristo hanggang sa mabuo. Yung tinatawag na building. Ang building na tinutukoy, yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sino nagbubuo niyan? Sabi sa verse 9, for we are laborers together with God's, ye are God's husbandry, ye are God's building. Ang bumubuo niyan ay yung mga tao na tinawag ng Panginoon. Paano nabubuo yan? May mga nagtuturo sa inyo patungkol sa salita ng Diyos. Ang tawag sila doon, sabi sa verse 9, laborer together with God. Sila naman nagtuturo ng salita ng Diyos, sila na mga nagsishare ng gospel. Nag-invite ka para dumalo doon sa gawain, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang tawag sa iyo ay laborer together with God. Para mabuo yung church. Kaya makikita natin, ang church ay hindi ito literal na mga bato o kaya mga pako na pinagsama-sama, mga semento, kahoy na naging building. Kundi ang church ay mga tao na itinayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa pananampalataya nila sa Panginoong Hesukristo ay nabuo yung isang samahan ng mga taong yun, at yun ay tinatawag na church. At meron yun mga bahagi, may mga parts sila doon sa nabuong yon. Yung isa ay nagtuturo, yung isa ay tagapakinig. After niyang makapakinig, maaring ang maging bahagi niya ay magbahagi din siya o kaya magtestimony siya. Ganyan ang nagiging kabuuan ng isang church.
Tingnan natin. Ano pa ba sa verse 16? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Ayan. Kita natin, hindi lamang basta nabuo tayo, kundi kinaklaro ng salita ng Diyos na tayo mismo sa atin naninirahan ang Diyos bilang isang church, bilang isang mananampalataya. Sabi, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Dahil nga ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, tayo ay nabuong isang church, meron tayong mga bahagi sa church, at tayo yung ginagamit ng Panginoon. Para saan yun? Para sa pagpupuri sa Diyos. Siyempre, kaya nga temple of God, saan ba ginagamit ang templo? Ang templo ay ginagamit sa pananalangin at pagpupuri sa Diyos. Kaya ibig sabihin, ang church ay nabuo habang tayo lumalago, nag-aaral, nabubuo at tumatatag, nagiging mapagpuri tayo sa Diyos, mapagpasalamat at mapanalanginin. Kasi ye are the temple of God. Saan ba ginaganap ang pananalangin? Doon sa temple of God. Ang pananalangin at pagpupuri. Kaya tayo, pagka nagkakaroon tayo ng pagtitipon, ay nagkakaroon tayo ng panalangin at pagpupuri sa Diyos. Testimony, minsan. Pag sinabing, ye are the temple of God, paano kung nagkahiwa-hiwalay na? Temple ka pa rin ba ng Diyos? Opo, temple ka pa rin ng Diyos. Kasi nga, ikaw ay bahagi ng church ng Panginoon. Kaya, diyan pumasok yung idea nila na nung nagkahiwa-hiwalay na yung assembly, kasama ka daw dun sa tinatawag na napakalaking assembly. Tandaan natin, ang assembly ay visible. Nagkakaroon talaga sila ng visible o nakikita ang pagtitipon. Ibig sabihin, kapag tayo ay hindi nagtitipon-tipon, tayo ay bahagi ng children of God. Mga anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin ng children of God, lahat ng mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay meron silang authority na pagiging anak ng Diyos. Paano yung iba? Anak din ba sila ng Diyos? Anak din sila ng Diyos. Kaso ang problema, sabi doon sa John 1:12 hanggang 13, sila ay yung authority ay wala pa sa kanila. Bakit? Sabi doon sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan, sa ibang translation, kapangyarihan, na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang karapatan doon sa mamanahin sa Panginoon. Although lahat ng mga tao ay nilikha ng Diyos, may mga tao lamang na nagiging bahagi ng karapatan na yon, yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung common sense na ginagamit natin dyan, paano ka isasama ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian kung ayaw mo namang maniwala sa kanya? Yan yung pinakang idea doon. Paano kung mananalangin? Didinggin ba ng Diyos? O, maaaring dinggin siya ng Panginoon kasi ang Diyos ay mahabagin. Lahat ng panalangin, wala namang ibang makikinig niyan kundi ang Diyos. Kaya lahat ng panalangin natin ay balik natin ang papuri sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi mo masusukat ang kanyang pagiging mahabagin, ang kanyang mercy. Kaya masasabi natin na pwedeng dinggin din ng Panginoon. Maraming istorya sa Biblia. Yung isang balo na Gentiles lumapit sa Panginoong Hesus, pagalingin yung anak niya. Sabi nung Panginoong Hesus, hindi naman pwedeng ibigay sa mga aso yung para sa kanyang mga anak. Pero sabi nung Gentiles, opo, hindi talaga pwedeng ibigay sa mga aso yung mga para sa kanyang mga anak. Subalit, nakangain yung aso ng mga laglag mula dun sa mga anak. Kaya pinagaling ng Panginoong Hesus yung anak ng babae. Kaya sabi ng Panginoong Hesus,
wala pang ganong kalaking pananampalataya ang makikita sa bansang Israel. Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, pakikinggan ka ng Diyos. Pero, ito pinag-aaralan natin na maging bahagi ng church, iba ito. Bakit iba? Kasi, ikaw ang pangako nga ng Panginoon, ye are the temple of God. Sa buhay mo, na pinupuri ang Diyos, sa buhay mo, ay pwede kang manalangin anytime sa Panginoon. Saan ka man naroon, pwede kang manalangin sapagkat kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Okay, kaya makikita natin, itong pinag-aaralan natin ngayon sa letter C, assembly must be organized. Anong pagiging organized na to? Meron tayong head, si Jesucristo. Sino ang body? Tayo. Ngayon naman na tayo na body, ay nasa sa ayos din naman tayo. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsasama-sama. Kung ikaw ay nandyan at umaawit, nakasama ng bawat isa, nag-aaral ng salita ng Diyos, may purpose ang Diyos para sa iyo. Sa number 2, sa letter C. Sa letter C, number 2, a New Testament church is to be organized. The blueprint is found in New Testament. Ayan. Ang New Testament, makikita natin na ang New Testament, makikita natin na naandyan ang itsura ng New Testament church. Kaya kung yung sasabihin natin na, hindi naman natin alam kung anong klase ng church talaga na tinayo ng Panginoong Jesucristo eh. Alam natin kasi nung umalis ang Panginoong Jesucristo, makikita natin yung mga alagad, yung mga tao na nananampalataya, nakabahagi ng church kung paano ang kanilang ginagawa. Kaya ang New Testament, pag binabasa natin yan, makikita natin yung blueprint. Anong klase ba ng totoong church ng Panginoong Hesus. Okay, kung may tanong kayo, i-send nyo lang sa GC. At magandang araw sa inyo. Kung mayroong time na makatawag ako sa inyo during this before na panoorin nyo to, ay tatawag ako. God bless, magandang araw.